Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, diniscuss natin yung concept and formula ng area bounded by points. So ngayon, i-apply natin siya by solving some problems. Okay, so yung first problem natin, find the area of the region inside triangle with vertices 1, 1, 3, 2, and 2, 4. So, 1, 1, i-point natin. 3, 2, ayan. Then, 2, 4, 3, 4, ayan. Pag triangle, guys, kahit ano yung arrangement, kahit ano, okay lang. Kahit hindi mo na nga i-graph yan, guys, pagka triangle. Kasi, halimbawa, ito yung point 1. Di ba yung concern natin, makaklose ba natin yung figure? So, kahit sino naman guys halimbawa, ito yung P2, ito yung P3. Ganyan yung mangyayari, di ba? Tapos, halimbawa, ito yung ginawa mong P2, ito yung ginawa mong P3. Makaklose at makaklose mo pa rin talaga yung figure pagka-triangle. Hindi kasi mangyayari guys na, di ba halimbawa, sa apat na points, ito yung next mo pinili. Ngayon, may dalawa ka pang choices kasi dito. So, pagka ito pinili mo, mali ka na. Kasi hindi mo na na-close yung figure. Kapag ka dito sa triangle, pagdating mo sa point 2, isa na lang choice mo point 3 na lang. So, makaklose at makaklose mo talaga yung figure. So, ano lang naman, kumbaga, ano lang, basta kapag ka-triangle, kahit hindi mo na i-graph, kahit pumili ka ng kahit anong P1, P2 dyan, tama na yung magiging sagot mo. Kasi kahit clockwise naman or counterclockwise, magne-negative lang siya. So, medyo mabilis lang guys kapag ka-triangle. Pero ginrap lang natin para mas ma-visualize natin guys yung problem. So, sundin muna natin yung conventional guys. So, wag natin i-assume na kapag ka-triangle, madali lang. So, kailangan counterclockwise. Ito yung P2 natin. Tapos ito yung P3. Yan. So, ma-form na natin yung closed figure. Yan. So, yung area niyan. So, sulit natin yung formula. 1/2. Tapos, so yung P1 muna, 2, 4. Tapos yung P2, 1, 1. Tapos yung P3, 3, 2. Tapos, mauulit yung point 1. So, 2, 4. Yan. So, yung mga diagonals natin. So, yung mga red, pababa. Tapos, yung mga green, pataas. So, times lang natin. Pag mga red plus, yan. Tapos, kapag green, yung mga pataas, negative. Times 2. Ayan. Tapos, yung buong yan, i-multiply mo pa ng 1/2. So, 5 halves. Yan. So, next problem tayo. Find the area of the polygon with vertices at 2 plus 3i. Tapos, 3 plus i. Tapos, negative 2 minus 4i. Tapos, negative 4 minus i. Tapos, negative 1 plus 2i. Yan. So, ano na yan guys nung naging complex numbers? Di ba ganyan ang form niya? A plus bi. So, yung A, yun yung tinatawag na real part. Tapos, yung B, yun yung tinatawag na imaginary part. Ayan. Kasi siya yung may I Sa kanya nakamultiply yung imaginary number. Pagka complex numbers, ginagraph natin sila sa tinatawag na Argand plane. So, sa Argand plane, yung ating horizontal axis, siya yung real axis. Tapos, i-compare natin siya dito, guys. Sa Cartesian plane.
So, halimbawa, i-graph natin sa Argand plane. So, halimbawa, meron tayong imaginary number na 1 plus 2i. So, paano natin yung ginagraph sa Argand plane? Diba ganito yan? So, 1 muna. So, dahil positive to the right. Tapos, so, dahil real siya along the real axis. Tapos, positive. So, to the right. So, meron din tayong, may origin din tayo dyan. Yung intersection ng dalawang axis. So, dahil 1 yung ating real part, meron tayong 1 unit to the right. Kasi positive. Tapos, nasa real axis. Kasi real number yon. Tapos, 2i. So, ibig sabihin, dalawang units along the imaginary axis. So, dahil positive tayo, pataas. So, kung negative 2i, yan pababa. Pero dahil positive 2i tayo, pag ganyan tayo. So, nasan yung ating mismong graph? Ito siya. Ito yung z is equal to 1 plus 2i. Yan. Ngayon, punta naman tayo kay Cartesian plane. I-graph naman natin yung point na 1, 2. Paano natin i-graph yung 1, 2? So, 1 unit along the x-axis. Tapos, dahil positive, dahil papunta sa positive x-axis, then 2 units parallel dun sa y-axis. So, dahil positive, pataas. So, nandito yung point. Ito yung point. Ito yung point na 1, 2. So, anong papansin nyo guys? No? Parehas lang sila. Parehas sila eh. So, para ma-solve natin ito, pagka kasi guys yung sinasabi na vertices, ito yun eh. Yung endpoint nung arrow. Doon sa orange guys ha, pag sinabing vertices, yung bilog, yun, yung vertices na tinutukoy. Pwede pala natin itong gawin sa pa-Cartesian plane, lahat. Kasi yun yung nasa formula natin guys eh. Kailangan naka-Cartesian plane. So dahil parehas lang naman to, itong 1 plus 2i saka 1, 2, lahat ng real part, gagawin natin siyang x-coordinate. Lahat ng imaginary part, gagawin lang natin siyang y-coordinate. Kasi, yung real axis at saka x-axis, parehas lang silang pa-horizontal. Tapos, yung imaginary axis at saka yung y-axis, parehas lang silang pa-vertical. So, pwede nating kumbaga parang ilipat yung graph, yung mga graph ng complex numbers to Cartesian plane. So, lahat ng complex numbers na yan, convert natin to Cartesian plane. So, 2, 3, 3, 1, negative 2, negative 4, negative 4, negative 1, and negative 1, 2. Tapos saka natin ngayon i-plot sa Cartesian plane para malaman natin yung pagkakasunod-sunod guys ng point. So, kahit sino yung pili nating point 1 kasi wala tayong nakitang 0 eh. Yan. So, point 1. So, kailangan counterclockwise. Tapos, kailangan ma-close natin yung figure. So, drawing na natin. Yan. So, kailangan ganyan yung pagkakasunod-sunod. Ito yung P2 kasi counterclockwise. Ito yung P3, P4, P5. So, solve na natin yung formula. So, P1 muna. So, 2, 3. Negative 1, 2. Negative 4, negative 1. Negative 2, negative 4. 3, 1. Tapos, ulit tayo sa umpisa. So, kung ano yung starting point, yun ulit dito. Yan. So, lahat ng red plus yan. Tapos, lahat ng green minus.
So, tas multiply natin ng 1/2. So, input lang natin sa Calcu. Yan. So, 47/2. Or, yan. So, ito yung answer natin. Yan na yung area nung na-form natin na closed figure. So, yun lang naman guys for today's video. So, sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, sa mga next video, mag-focus na tayo sa tinatawag na conic sections. So, yun lang guys. See you on the next video.